Buksan natin para makita nyo kung anong klaseng tripod to. Kasi kakaiba to. Hindi siya katulad ng mga common na tripod. Yo, what's up mga kasista? Meron tayong bagong biniling tripod from Yunteng. Yan, Yunteng. Ito yung brand na palagi kong ginagamit sa tripod. Actually, proven and tested ko na to kasi yung mismong tripod na ginagamit ko palagi is ganito. Same brand and same model. Bumili lang ako ng bago kasi yung ginagamit ko ngayon is sira na yung phone holder mismo, yung clip. Yun yung ginawa ko kasi dati is pinilit kong ikutin kahit matigas na pinilit ko para mas malak ng todo. Kaso yung nangyari is nasira. That is why yung tripod na ginagamit ko ngayon is naka super glue na lang. Hindi ko na siya mayoko kung na ganito. Firm na talaga siya. Minsan yung paraan na ginagawa ko is nilalagyan ko ng tsinelas sa ilalim ng isang paa ng tripod para yumuko yung camera. For example, ganito. Medyo hassle, di ba? So that is why bumili ako ng bago. So let's unbox this one para makita nyo. Baka patok din to sa inyong vlogging career. Okay, let's go! First na aabang sa inyo sa box is yung phone holder mismo. Ang nagandahan ko sa phone holder na to from Yunteng kasi yung pag-adjust niya is iikutin mo lang yung knob na to para lumuwag and para sumikip. Hindi katulad ng ibang tripod na hinihila mo tapos minsan nga yung ibang mga phone nagkaka-scratch, nagkaka-dents lalo na kung walang phone case kasi pag halimbawa ni-stretch mo yung phone holder na yun tapos biglang nabitawan mo yun, tamaan yung phone mo. So kawawa naman yung phone mo, walang kasalanan pero nasaktan. Diba? So ngayon, ito yung nagandahan ko dito. Kasi madali lang siya gamitin. Ikot mo lang, luluwag, tapos ikot mo pabalik, sisikip. Safe na safe yung phone mo kasi meron din siyang ditong mga goma sa gilid. Okay? That's the phone holder of this tripod. Next naman sa box is yung tripod mismo. Ang ganda kasi meron din siyang bag na dala, okay? Madali lang siyang dalhin. Nabuksan natin para makita nyo kung anong klaseng tripod to. Kasi kakaiba to. Hindi siya katulad ng mga common na tripod. So, yung sa loob, syempre meron siyang user manual pero hindi ko na to explain sa inyo kasi alam ko naman kung paano to gamitin. And meron din siyang USB. And meron din siyang USB cord. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung saan ginagamit yung USB cord na to. Okay? So, focus muna tayo sa mismong tripod. And ito yung tripod niya. Kakaiba siya. Bakit? Para siyang selfie stick. Yung paa, yung tatlong paa niya is nandito sa baba. Tapos ito yung pinaka-lock niya. Luluwagan mo lang siya tapos doon na siya magi-stretch. Ilalak mo na lang siya sa pamamagitan ng pag-ikot ng knob na to. Tapos yung sa taas naman, ito naman dito natin ilalagay yung phone holder natin. So yung kagandahan dito kasi madali lang siyang gamitin. Luluwagan mo lang to, tapos pwede mo na siyang i-rotate. Yung isa pang iniikot mo dito is yung ito na. Ito yung nasira sa luma kong tripod. Kasi dito natin ilalak yung phone holder natin para hindi siya magalaw. Kasi meron siyang ditong thread, doon natin ipapasok yung phone holder. Dito natin ipapasok yung thread. Okay, yung unang ginagawa ko dito is iniikot ko muna yung phone holder. Ganon. Tapos gusto ko ganito yung position ng phone holder ko. Tapos medyo maluwag pa. Dito na ako maglalak. Iikutin ko lang siya hanggang sa malak yung phone holder natin dito sa taas. Yan, matigas na siya, nakalak na siya. So firm na yung kapit niya, hindi na siya gagalaw. So pwede mo na siyang iyuko. So kung ganito yung itsura ng phone holder mo, pwede mo na siyang gamitin pang landscape. Ilalagay mo lang dito yung phone mo pahiga. Kung gusto mo naman siyang ipayuko, pwede mo naman siya ipayuko. Luluwagan mo lang dito tapos ipapayok mo na lang. Tapos syempre ilalak mo ulit dito yung knob sa gilid. Now kung gusto mo naman ng portrait mode, madali lang siyang i-adjust. Ikutin mo lang yung ikutan dito ulit, luluwagan mo lang yung phone holder, tapos iikutin mo yung phone holder, tapos yan yung position dapat kalinya siya ng mount ng phone holder, tapos again
iikot mo na naman siya ulit dito para malak mo yung phone holder in place. Now, para maging portrait, ganito lang gagawin natin. Luluwagan natin dito yung knob sa mount niya and ibababa na natin. Tapos, ilalak mo na naman ulit para hindi na siya gagalaw. Okay, so naka-portrait mode ka na. Patayo na yung phone mo dito sa phone holder. Now, pag gusto mo naman siyang ipayuko, madali lang naman pag nasa portrait mode na. Kasi luluwagan mo lang to, tapos iikutin mo lang yung phone holder mo para ma-adjust mo yung angle. Kung iyuyuko mo, ganun lang. Tapos kung okay na yung angle, doon mo na siya sisikipan. Okay? Tapos pag masikip na, it means nakalock na yung phone holder mo. 'Di ba? Convenient siya. Madali lang siyang gamitin. Yung isa pang feature ng tripod na to, kasi madali lang din i-adjust yung height ng tripod na to. Yung gagawin mo lang dito, meron kasi ditong indication. Pag ikutin mo siya pa counterclockwise, it means nakalock yung adjustable neck ng tripod. Adjustable neck na lang yung tatawagin ko dyan. Tapos kung clockwise naman yung pag-ikot mo, it means nakalock na yung neck ng tripod. Okay? So ganito yan. So para ma-unlock natin, ikutin lang natin clockwise. Pag hindi mo na siya maikot, it means maluwag na siya. Doon mo na siya hihilain. So yung nahila ko is yung pinakamanipis na tubo. Tapos, syempre naka-unlock naman siya. So tuloy-tuloy lang yung paghila. Dahan-dahan lang, baka masira, 'di ba? Ito yung pinaka makapal sa pinaka baba sa may paa ng tripod. Tapos pataas ng pataas, Spaghetti pataas, pataas ng pataas. pataas ng pataas, panipis ng panipis siya. 'Di ba ang haba? Wala naman haba. Ang haba pati. Double purpose din siya kasi pwede mo siyang gawing selfie stick. Like ganon, pwede mo siyang gawing selfie stick. What's up vlog? Welcome to my guys. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Di ba? Ganon lang kasimple yung tripod na to. Now, yung pinaka best feature naman ng tripod na to is meron siyang dalang remote control. Bluetooth yung gamit dito. Dito siya nakalagay sa baba sa may paa ng tripod na to. Tapos, ito yung on and off switch sa gilid. Tapos, iilaw siya pag naka-on na siya. Tapos, off mo lang siya din, pabalik. Off din yung ilaw niya. Tapos, ito yung button niya para mag-capture ng photos. Diba? Yung dalawang button naman dito is yung plus and minus button. Tapos, dyan na papasok yung free natin na USB cord. Kasi, china-charge natin din yung remote control na to. Kasi di battery siya. Okay, so yan yung Yunteng tripod na ginagamit ko palagi. Kung gusto nyo bumili ng tripod na to, ilalagay ko lang dyan yung link. Click nyo na lang para makapag-avail din kayo and makapag-start din kayo sa vlogging nyo. Perfect to, lalo na sa mga vloggers na maliliit lang yung kwarto or maliliit lang yung mga studio nila. So, hindi siya masyadong nakakapag-consume ng malaking space. Okay, again, Gab Munoz here. Yan, follow me for more. Kung gusto nyo ng mga ganitong mga content like unboxing, about vlogging, about music, about guitar, follow nyo ako para maging updated kayo sa mga susunod kong mga videos. And watch out for my next cover kasi lalabas na siya. That's it, and see you on the next video.